Hi guys, so yan ang back. Pag-usapan naman natin yung blacklisted sa ban. So medyo may pagkaiba sila. Okay, unahin natin yung ban. Sa isang bansa, halimbawa sa UAE, ban ka ng 6 months. So ibig sabihin, kailangan mo palipasin ng 6 months and then pwede ka na uli makabalik na sa bansa na yun. Meron din pagkakaban ng 1 year, 5 years. So yun, kailangan nga lang pag alis mo sa bansa na yon, mas mainam na alam mo kung gaano ka katagal ban sa bansa na yon. Kung balak mo pa bumalik sa bansa na yon, okay? So, for example, UAE, Dubai. Matapos silang mapauwi, no, may pagkakaban sila, napakadami pa rin talagang Pinoy ang gustong bumalik sa Dubai. Well, nangyayari naman talaga yan at nakakabalik sila. Medyo talagang kailangan mo lang tapusin ang pagkaban mo. So, doon na tayo sa blacklisted. Pag sinabing blacklisted, talagang, never ka nang makaka-enter uli sa bansa na yon. Okay? So, pag ito ay talagang tinuloy mo pa, no? Tawag dito, nakalusot ka sa airport natin sa Pilipinas, pero sa bansa na yon, pag na-detect sa computer, so hindi ka talaga pwedeng makapasok sa bansa nila. Ang mangyayari, i-revoke yung ticket mo o kailangan mo makapag-flight pabalik sa bansa mo. Depende sa immigration kung madedetain ka muna. Meron kasing iba na nadedetain muna. O hindi naman totally siya police prison. Detention, parang room para sa mga not allowed maka-enter sa bansa nila. So, doon ka muna, magpapalipas ng gabi, and then kinabukasan, no? Depende ha. Pero merong iba, inaabot ng 2 days, mga ganun, no? Pero, yun, kinabukasan, pa-flight ka na uli, pabalik sa bansa mo. So, ganun yung mga tinatawag na A to A. Airplanes to airplane, no? So, para ka lang namasyal, no? To, para ka lang namasyal. Sumakay ng jeep, mula sa bahay nyo papuntang palengke sa bayan, no? Ganun, no? So, talaga nakakapanghinayang yung iyong mga nagastos sa plane ticket, no? No? Kahit na ba, halimbawa, may visa ka, no? I don't know. Meron kasi ako mga napapanood na may visa sila, na-issuean sila ng visa. For example, Australia, may visa sila. Tama ba yun? Basta, marami ako napapanood. Merong iba na may visa. Pero pagdating doon, OMG, nahuhul talaga sila. So, yun. Naiiyak talaga sila, no? And then, lalo na yung nagbabaka sakaling bumalik doon dahil confident sila dahil iba na naman ang kanilang ginamit na pangalan, no? Merong ganyan nakakalusot. Pero once na may kaso ka na, dahil mostly sa mga airport, pero sa UAE, bukod sa UAE kasi, yung eyes ka ng mata mo. Then naman sa iba is yung fingerprint mo, no? OMG. So, madedetect talaga once na may record ka na, no? Kaya, kung ako sa'yo, huwag ka nang magbaka sakali dahil sobrang high-tech na ngayon, sobrang moderno na ngayon. Huwag ka nang gumaya pa sa iba na magpa-flight pabalik doon at kampante ka dahil iba naman yung name mo, no? Pero mukha at mukha mo pa rin yun, day. Dong. So yun, nakakalungkot lang kasi huwag na sana masayang yung mga ginastos sa plane ticket at yung effort mo. Bakit? Halimbawa, kung blacklisted ka sa bansa na yon, why not itry mo yung luck mo sa ibang bansa? So, ibig sabihin, meron pa rin pag-asa. So, yun yung pagkakaiba ng ban. Sa ban, kailangan mo lang punuin o palipasin yung taon and then pwede ka na uli makabalik. Unlike sa blacklisted, so alam nyo na po yan, okay? Kadalasan mga naba-blacklisted, yung mga sobrang mabigat yung nagawa. Kagaya sa mga tinatawag nilang persona ingrata, no? Kumbaga, kahihiyan ka sa bansa namin, mga ganon, no? Basta alam nyo naman yung ibig ko sabihin. So, yan, ito ay dedicated again. All my vlog is dedicated to all first-timer kasi sobrang dami ng vlogger na Pilipino. At hindi lang naman Pilipino, pati mga foreigner, no? So, yun. Baba may kamay, ube. So, yun. Yan, marami kaming mga vlogger na nag-share ng mga videos namin para magkaroon kayo na idea na ganito pala yun, o ganun pala yun, di ba? So, yan. Don't forget to support my page, my vlogs. Stay tuned for more upload video. So, yan huwag mong panghinayangan kung saan ka man blacklisted. Marami pang bansa na pwede mong subukan ang iyong journey. Di ba? No? Huwag mo nang ipilit yung ganun ba? 'Di ba?
Kasi, lalong-lalo na sa Middle East country, please lang. Diyos ko, kabahan ka talaga. Middle East country, mahigpit yan. Unlike sa mga English country, at least tayong mga Pilipino, marami sa atin ang nakakapag-English. No? Marami sa ating magagaling mag-English. I'm not perfect. Pero, kasi di ba, nag-aaral tayo, meron tayong English subject. So, madadala natin yan kahit saan. Unlike sa Middle East country, you have to, learn Arabic, no? Yung kanilang mga lingwahe. Pero, meron tayong mga amo, employer, na nakakapag-English sila. Pero kasi, mahirap. Yung MAPI Arabic, my God. Lalo na kung di mo alam na ikaw na pala yung pinag-usapan. Well, ganun din naman sa ibang bansa like French, German, Spanish, bread. So, yun lang. Bye-bye.